Pakita ko sa inyo yung sample paano mag-upload. Okay, so as you can see here, this is the direct hire application manual na binigay ni POEA. So ayan, sabi nga sa inyo, always start with the logging in, and then tingnan nyo kung maayos yung inyong mga information dito, and then click the direct hire application. It will lead you to my application. And take note, before po kayo file for phase 1, kinakailangan kuha nyo na po yung inyong visa. Nasa mga kamay nyo ng inyong visa galing sa TECO. Okay? So, kahit halimbawa, for example, nakakuha ka ng visa sa TECO is alauna ng tanghali. O, dala mo yung laptop mo sa TECO, pwede ka nang mag-upload ng phase 1. So, ang kailangan kasi dun, Sis Mars, ay yung number. Visa number, expiry ng visa. Ayun. And also, medyo mahirap itong pagsasama-sama and paghiwa-hiwalay ng PDF. Kasi ang ginawa ko noon, in-scan ko, sama-sama na siya sa isang PDF para mabilis. Pero, madali lang din naman siya hihiwa-hiwalay. Ayun. So, pakita ko sa inyo mamaya. Dito muna tayo sa my application. Take note mga Sis Mars, open lang po yung application natin from 8 a.m. to 4 p.m. Or I think 5 pala. 17 is 5 p.m. Okay. Ito po. So, sa pagpo-process po natin or application natin, processing site, ito yung pinaka site or yung branch na pipiliin nyo. Yung akin po kasi, iniisip ko noon ng main. Main kasi mas mabilis. Madami akong story na alam na, POEA daw is bago mag-reply is 1 week or merong 1 month for assignment pa din. Medyo nakakalungkot. Pero meron din naman ako narinig, ito lang chika ko sa inyo, sa Baguio daw, 1-day assignment for assignment. So, alam nyo ba yung sunod-sunod na magiging process niya? Okay, sabihin ko sa inyo later. So, ito, application type is, inalagay ko dito is professional. Tapos, dito yung name ng principal and also name ng school. Tapos, dito yung position. Ang akin is assistant teacher. Yung iba is foreign English teacher. Visa number natin, tapos yung expiry ng ating visa, tapos okay. And then, pwede na tayong mag-upload. Sobrang linaw, grabe naman. Pwede tayong mag-upload dito. So, upload file, click lang natin to. So, una, passport, padalwa, valid work visa, patatlo, work, employment contract. Yun yung mahaba yung mahabang copy ng employment contract. Yun yung may tatak na malaki na red, tapos sa dulo may perma tayo, okay? Yung dulo merong medical, na hindi naman natin nilagyan ng laman, okay na? So, yun yung diniscuss din sa atin nung tayo nag-meeting. Yun yung ating employment contract. Kasi meron style ng employment contract din pinadala si employer, sobrang linipis, parang sinamarize niya. Anyways, hanggang 2 MB lang atang uploading ng file. So, next is polo endorsement letter galing sa DHL, galing Taiwan. So, dito nilagay ko na lahat ng pinasa sa akin ni Cor. Pinicturean ko yun isa-isa or in-scan ko yun isa-isa. Ayun. Tapos, pinaliit yung size niya, pinacompress. Yung sa additional, sabi ko nga sa inyo, pwede si resume, yun ang nilagay ko, TOR and PRC. Ito,
ganito. So, pag-upload kayo, for example, passport. Ito yung profile image pala. For example, yan. Ito yung sample na lalabas pag mag-upload po tayo ng file. Less than 2 MB hanggang, nakalagay doon less than 2 MB to less than 7 MB, mga ganon. So, it should be clear. Pero ang hirap maging clear kung papaliitin natin yung size, diba? Nakakaloka. So, ayun. Choose file and then click nyo lang yung PDF na i-upload nyo. Tapos, always remember na kapag isa lang yung page, image daw. Pero kapag madaming page, PDF daw. Okay. So, pwede nyo din siyang i-remove pag merong mali na i-upload kayo. Upload file. Yan. Tapos, uploaded na. Submit document pagkatapos nyo pong ayusin lahat. Tapos ito na yung makikita natin, may nakalagay na cancel application. So mag-wait lang tayo. For me, ang aking process, ang experience ko is 4 days. Grabe yung 4 days na yun, nakaka-paranoid. Alam nyo, tumawag ako dito sa number na to. Pakita ko sa inyo. Super dami. 4 missed call. Like 4 missed call. Tapos, minsan di pa nagre-ring. Parang 4 times lagi. Saka sila sumasagot. Ganon. So, try nyo tawagan yan. Kulitin nyo. Kulitin nating lahat. 4 assignment siya. So, pag 4 assignment, nagwe-wait tayo para ma-evaluate. So, una muna is 4 assignment. For evaluation, tinitingnan dun yung papel kung okay na, kung malinaw, kung pasado ba, kung hindi ba fake yung mga papeles na pinasa natin, kung yung employer ba natin is ang kanilang tauhan or yung kanilang worker na Filipino ay, I think, pinaka-limit nila is 4 kada employer, 4 na English teacher. I'm not sure pero dapat ata 4 lang. Kasi merong instances na hindi nakapasa sa 4 evaluation kasi lampas na yung teacher dun sa school na yun. Lampas na sa bilang. So, denied ang nakalagay sa kanya. Anyways, nakapasa naman tayo kaya go for the go. Ang sunod po dun sa 4 assignment, ito is for evaluation. 4 days po akong for evaluation. And tumawag din ako nung pa-third day kasi iniisip ko sobrang tagal. Kasi yung iba 1 day lang 1 day assignment, 1 day evaluation, 1 day for approval. So, tumawag sa kanila. Tinanong ko, may problema po ba sa papel ko? Bakit ang tagal? Charot. Ayun. Tapos, after that, biglang 4:57, malapit nang mag-5, malapit na magsara. Biglang nag-for approval siya nung Thursday ng hapon. So, I'm very happy and blessed. And then, ayun. So, kapag natapos nating lahat ito, sabihin ko sa inyo, ano yung mga kailangan naman for phase 2. Sa susunod na video. Sa susunod na video. Okay? So, kinakailangan mapagpasensya tayong tao. Madiskarte. At ang sunod, mapanalanginin. 'Di ba? Ayun lang may ipayo ko sa ating lahat. I hope you enjoy this video and I hope you learn something from this video. And walang susuko kapatid, kayang-kaya yan. God bless everyone. Please like and subscribe to my channel for more videos. Goodbye!